itim na likidong ito na tila may sariling buhay at unti-unting sinasakop ang braso ni Kuya ay hindi po AI. Nakakamangha, tila imposible man, ngunit totoo ang inyong napapanood. Kung pamilyar ka sa Marvel, ang bagay na ito na ang pinakamalapit kay Venom sa totoong buhay. Tulad kasi ni Venom ay gumagalaw rin ito at nagbabago ng hugis. Bagamat mukhang matalas at nakakasugat ang mga tinik na ito, ang totoo'y isa lamang itong malambot na likido. Ngunit babala, huwag na huwag mo itong hahawakan ng walang gloves. Ngunit ano nga ba ang misteryong bumabalot sa itim na likidong ito? Gawa kaya ito ng alien? Ang kakaibang itim na likidong ito ay bumubuo ng spikes na sumusunod sa magnetic field lines at nagbabago ng anyo at laki. Nagre-react ito ng malakas sa magnetic field ng magnet, tila may sariling buhay. Ito ang tinatawag na ferrofluid, isang uri ng colloidal suspension kung saan ang maliliit na magnetic nanoparticles ay nakahalo sa isang carrier liquid na kadalasan ay water o oil-based na likido. Ang mga nanoparticles na ito ay karaniwang gawa sa magnetite o hematite na may nasa 10 nanometers na sukat o mas maliit pa. Upang hindi magdikit-dikit ang mga iron particles na ito sa loob ng likido, binabalutan ang bawat isa ng isang chemical na tinatawag na surfactant. Ang surfactant ay pumipigil sa pagdikit-dikit ng mga particle kaya nananatiling likido ang ferrofluid kahit may magnetic field. Ngunit bakit nga ba ito bumubuo ng mga kakaibang spikes? Ayon sa pag-aaral, ang phenomenon na ito ay tinatawag na normal field instability o Rosenzweig instability. Nangyayari ito dahil sa pagbabalanse ng tatlong puwersa, ang magnetic force na humihila sa likido pataas at ang surface tension at gravity na humihila naman pababa. Kapag umabot sa sapat na lakas ang magnetic field, nagkakaroon ng imbalance sa pagitan ng magnetic forces, surface tension at gravity. Dahil dito, nag-a-align ang mga magnetic particles sa direction ng magnetic field kaya nagdi-deform ang surface ng liquid at nabubuo ang mga spike-like structures nito. At kung nagtataka kayo kung bakit ito gumagalaw na parang may sariling buhay, ito'y dahil sumusunod ang bawat maliit na particles sa hindi nakikitang puwersa ng magnet. Ang bawat nanoparticle kasi ay kumikilos bilang isang maliit na magnet kung saan ang buong likido nito ay nag-iiba ng anyo sa bawat paggalaw ng external magnetic field. Ang pabago-bagong hugis nito ang nagbibigay ng ilusyon na para itong isang buhay na nilalang na sumasayaw. Samantala, ang ferrofluid ay hindi lamang pang-experiment. May malaki rin itong ambag sa ating teknolohiya at medisina. Sa katunayan, ang ferrofluid ay unang naimbento ni Steve Papel ng NASA noong 1963 upang magamit sana bilang liquid rocket fuel na kayang ipump patungo sa makina kahit sa zero-gravity environment. At sa paglipas ng panahon, nadiskubring maaari din itong gamitin sa ating mga loudspeakers upang mag-absorb ng init mula sa voice coil at maiwasan ang pagkasira nito. Ganoon din sa pagbuo ng liquid seals sa paligid ng spinning shaft sa mga computer disk drives para hindi pumasok ang mga alikabok. Pagdating naman sa medisina, ang mga specialized o medical grade na magnetic nanoparticles na bumubuo sa ferrofluid ay ginagamit bilang contrast agents sa MRI scans. Patuloy rin itong pinag-aaralan para sa targeted drug delivery at paggamot ng cancer sa pamamagitan ng magnetic hyperthermia. Ginagamit din ang ferrofluid upang lumikha ng audio visualizer na tila sumasayaw ang likido ayon sa kumpas ng musika. Ginagamit din ito sa paglikha ng sining, gaya ng mga gawa ni Sachiko Kodama, kung saan nagiging dynamic na liquid sculpture ang anyo nito. Bukod dito, ginagamit ito sa mga displays at installations upang makabuo ng visual patterns at animations, at sa magnetic control experiments kung saan na ipapakita kung paano naaapektuhan ng magnetic fields ang galaw ng isang likido. At bagamat nakakatuwang pag-eksperimentuhan ang ferrofluid, kailangang mag-ingat dahil hindi ito dapat malulunok o malalanghap. Maaari itong magdulot ng matinding iritasyon sa mata, at kung ito ay oil-based, madali itong magliyab kapag na-expose sa init o apoy. Bukod dyan, posible rin itong magdulot ng seryosong mansya sa damit at balat na mahirap tanggalin. Kaya naman palaging gumamit ng gloves at proteksyon sa mata kung mag-e-experiment nito sa bahay. Patunay
Tunay lang na bagamat malaki ang naitulong ng isang simpleng liquid na ito, pero nagdadala ito ng panganib kapag hindi tama ang pagkakagamit nito. Kung nagustuhan niyo po ang content natin today, mag-comment lang ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!